Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung Fiqhul Muyassar, tatalakay pa rin natin yung kabanata tungkol sa syuf'ah at sa jiwar. So dito ang pinagsama sila. Yung syuf'ah, ito na yung pagsisettle doon sa mga usapin na may kinalaman sa mga korporasyon. At itong jiwar naman, ito na yung hindi pagkakamag-anakan. Pagiging magkapitbahay. So, pinagsama sila sa isang chapter. Ngayon nga naiisip ko nung nakaraan, bakit pinagsama sila? Magkaiba naman, di ba? Isa may kinalaman sa korporasyon, tapos isa may kinalaman sa pagiging magkapitbahay. Pero magkakaroon talaga sila ng malaking kinalaman kasi yung mga magkakasosyo. So pare-pareho silang parang magkakapitbahay na rin. Ano man yung gagawin ng isa, maapektuhan yung isa pa. At meron silang karapatan sa isa't isa na katulad din ng magkakapitbahay. So kaya nga 'di ba, magkakapitbahay, magtutulungan sila na maging maayos yung kanilang kalsada o ano pa man at iba pa. So parang korporasyon din sila. Bagay dito nga, 'di ba? So yung iba't iba pang mga kapitbahayan, meron silang mga asosasyon. Tapos yung asosasyon na yung trabaho nun, yung mapanatili yung peace and order, kalinisan at iba pa. Kaya meron tinatawag ng mga homeowners association na nasa ilalim ng pamamahala ng DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Yung pinuntahan natin sa Sanfer. So may pagkakatulad. Kaya sila pinagsama sa isang kabanata lang. Alhamdulillah, meron silang pagkakatulad. So sabi dito, al-mas'alatu thalitha fi ahkamil jiwar. Ang mga panuntunan sa jiwar, pagiging magkapitbahay. Al-jaru lahu haqqun ala jarihi. Ang kapitbahay daw ay merong karapatan sa kanyang kapitbahay. Waqad awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jari hatta kada an yurathuhu. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagdiinan niya yung karapatan ng kapitbahay sa kanyang kapitbahay. Yung pangangalaga sa kapakanan nila, tiba pa. Hanggang sa halos, kumbaga parang may tuturing na magiging tagapagmana niya yung kapitbahay na yun dahil sa kanyang mabuting pakikitungo sa tao na yun. Tagapagmana na literal na magmamana sa kanya, yaman, gano'n. Parang trinato niya kumbaga na malapit na kamag-anak. Kumbaga, trinato niya na parang kapatid o ano pa man. Gano'n yung naging trato niya. Faman ihtaja ila jarihi kaan yahtaju ila ijra'il ma fi ardihi aw mamar fi milkihi aw nahwi dalika fa ala jarihi an yuhaqqika lahu hajatahu. So, para sa sinumang kapitbahay daw na magkaroon ng anumang pangangailangan na may kinalaman doon yung kapitbahay. Halimbawa, hihilingin ng kapitbahay na magpadaan ng tubig sa lupa ng kapitbahay. Bawa, tubo ng tubig. O kahit literal na yung parang irigasyon, kanal. Ganun, dadaan sa kapitbahay, kanal. Dapat niyang pahintulutan yun. Kuryente, halimbawa, wire ng kuryente. So marapat lang na pahintulutan niya yun. O kaya madadaanan doon sa lupa ng kanyang kapitbahay. So ito na nga yung usapin, di ba, sa batas ng tao ngayon, yung usapin ng right of way, usapin ng ano bang tawag nila doon sa easement, usapin sa may iba pa silang tawag doon Yung mga lupa na kumbaga papakinabangan ng publiko na marapat lamang na pagbigyan mo. Nang sa gayon mapakinabangan nila yung lupa nila. Kasi halimbawa niyan, may mga lupa kasi minsan
Lalo na yung mga hinati-hati lang. Andito yung kalsada. Tapos ito yung lupa buo. Hinati-hati siya. May mga lupa nandun na sa likod. Nung sinubdivide nila, nandun sa likod. Kailangan bigyan mo yun ng daan. Kailangan bigyan mo yun ng daan. Hindi pwedeng sasabihin mo, bawal ka dumaan dito. Hindi mo naman binili itong lupa na to. Hindi pwede. Nagbenta ka ng lupa, bigyan mo siya ng madadaanan. Pinakilabangan mo yung pera niya, ngayon hayaan mo siyang pakilabangan din. Yung lupa niya na binili niya sa'yo sa pamagitan ng pera niya na pinakilabangan mo. So, ganoon. Kasi posibleng mangyari yan dito eh. Basang-basa ko na yung takbo ng utak nito ko eh. Sabihin niya, bawal tayo dumaan. Bawal tayo magpadaan ng kuryente. Bawal tayo magpadaan ng tubig kasi lupa niya. Gago ba siya? Kaya nga mahal-mahal ang bayad natin sa lupa dito eh. Yung lupa dito 20 pesos. Tapos binibenta niya sa 1,000. Kasi daw para sa development, ganito, ganyan. Kasama na yun doon. Kasama yun doon. Kaya nga nung nakaraan, buti kinausap din siya ni Ruel eh. Yung nga nagtatayo kami ng poste nung kuryente. Nabutan ko siya. Dala-dala ko pa yung itak ko nun eh. Kung marinig ko lang talaga yung pinag-uusapan nila nun, sasabat ako eh. Pagdating ko, bigla namang umalis siya. Alis siya, nagmamadali pababa. Pagdating ko. Tingnan ko lang siyang ganyan sa malayo. May ginawa na namang kagaguhan to. Tingnan ko lang si Rowel, sabi ni Rowel, pinapatigil kami, ano daw to, private property. Gago talaga. Kahit private property pa yun. Kahit saan tayo makarating. Sa batas ni Allah o sa batas ng tao, may karapatan yung mga binentahan mo ng lupa. Sa anumang papakinabangan nila na marapat nilang pakinabangan. Tubig, kuryente, daanan, at iba pa. Hari talaga yung trato niya sa sarili niya eh. Babaliin niya yung batas. Babaliin niya yung batas. Tingnan yung pagpapalayas niya sa inyo. Akala niya ganun-ganun lang yun eh. Akala niya ganun-ganun lang. Tapos pati sa akin, pinapatigil yung pagpatransfer ng lupa. Akala niya ganun-ganun. Sige, patigil niya. Kahit maging kasabot pa niya si Atty. Gacod. Hindi ko ba kayang ipakulong si Atty. Gacod dahil sa pakikipagsabuatan sa kanya? Papakulong ko silang pareho. Alam ni Atty. Gacod na hindi niya magagawa yun. Kaya nga dun sa, sabi niya sa akin, ang sinabi na lang niya, doon na sa assessor niya pwedeng harangin. Doon kami maghaharap. Pasampalin pa siya ng assessor doon. Bad trip din sa kanya assessor dito eh. Kasi nga marami siyang usapin ng mga yung mga pangangamkam ng lupa. Yung ugali niya na nangangamkam, yun lagi niya binibintang sa atin, di ba? Nakikinabang daw tayo ng lupa niya, ganito, ganyan. Kung ano-anong binibintang. Ultimo kawali eh. Kawali. Galit na galit sila sa kawali. Ninakaw ko raw. Pakalat-kalat yan dyan eh. Hiniram nga namin yung kawali na yan eh. Doon sa Katiwala dito dati. Ninakaw ko raw yung kawali. Samantala milyon-milyon na ninakaw nila sa Kina, tahimik sila. Wala silang sinasabi. Kapal ng mukha talaga eh. Kasi nga, marapat lang na pahintulutan ng kapitbahay ang mga ganitong mga bagay. At iba pang mga katulad nga nito. Na faala jarihi an yuhakkika lahu hajatahu. So, obligado para sa kapitbahay na ito na ibigay yung pangangailangan ng kapitbahay niya. Sawaun kanat yaud o biud pala. Sawaun kanat biudin o bigayri ud. Yung od na tinatawag dito yung compensation. Compensation. Sa halimbawa, yung maglalagay ng di ba, right of way. So, kung gaano kalaki yung lupa na magagamit, so pwedeng ibebenta niya rin yun dun sa sa tao. Pwedeng ganun eh. O mga 10 square meters yung lupa na na magagamit sa harap ng lote mo na mababawas sa lupa ko, pwede babayaran mo na lang. So, pwede naman. Kung di siya magpapabayad, edi mas okay. Mas okay kung di magpapabayad. O kaya, doon pa lang sa simula pa lang ng pagbebenta ng lupa, malinaw na. Ito yung presyo ng lupa na yan. Pero dagdagan mo ng konti yung babayad mo kasi itong lupa na dito sa harap, nadadaanan mo tsaka dadaanan ng sakyan mo, kailangan makompensate yan. So, kailangan malinaw, kumbaga malinaw din. Yung problema lang dito talaga,
Puro walang linaw dito eh. Nababago palagi yung usapan. Oo, palabo ng palabo. Maniningil ka ng karapatan mo, meron siyang sarili na namang imbentong batas. May mga ano-ano pa siya, Republic Act, mga kung ano nung kagaguhan. Doon sa barangay, natatawa lang ako sa kanya eh. Pinapanagot natin siya sa mga anomalya. Ngayon pinalalabas niya ngayon, tinatanggalan daw siya ng karapatan sa kanyang lupa. Natural makikialam tayo sa masjid lalo na. Masjid yan eh. Masjid yan eh. Ang masjid, may papel man yan o wala. Yung deed of donation na dinodonate mo siya. May papel man yan o wala. May karapatang pakialaman yan. May karapatan ng mga Muslim na makialam yan. Lalong-lalo na yung Jamaa. Kung anong nangyayari dyan. Siya gusto niya suluhin eh. Kasi pinagkakakitaan niya. Kaya yung masjid na hindi matapos-tapos eh. Nabulok na lang yan. Ilang taon na yan? May 10 taon ng masjid na yan. Hindi na diskartehan yung tumutulo. Walang wuduhan. Walang CR. Ano talaga yan eh. Pang negosyo niya lang yan eh. Pinamamalimos. Kasi gano'n na hindi nakikita. Oo. Kailangan kikita ko dyan bago ako gagalaw. Ganun yan eh. Tapos hindi niya tatapusin. Oo. Para may lalapitan na naman siyang iba, uy, tulungan niyo ako, walang aning masjid. Kaya ano talaga, modus, yung masjid modus yung ano na yan. Na yun nga, hindi nga nakakapagtaka kasi ngayon nalaman natin, ang pinangpatayo pala ng masjid talaga na yan, balato sa sugal. Na kung di ba siya tanga, ba't niya tinanggap? Tapos pinagmalaki pa niya sa akin. Isang beses kayo narinig sa kanya, hindi ko na pinansin. Sa taong to ano. Kung meron man pagkakamali. Kasi kung tutusin pwedeng pa umanhinan yun kung hindi niya alam. Inulit-ulit pa niya yung kwento sa iba. Pati kay Isa. O di ba pati sa'yo. Na ang masjid na yan na itayo dahil sa balato sa sugal ng Arabo. Ibig sabihin, alam niya at pinagmamalaki niya. Hindi ko siya, pinaumanhinan ko siya, iniisip ko hindi niya alam yung hukom Pero inulit-ulit pa yun. Parang pinagmamalaki pa nga niya Ibig sabihin may problema talaga. May problema. Kaya mabigat talaga yung pakiramdam ko niya sa masjid. Lagi kong tanong noon, bakit itong masjid na to hindi natatapos? Ba't itong masjid na to walang tao? Bakit may tumitira rito? Maalis. Siya yung problema Siya yung punot dulo ng lahat. Siya ang punot dulo ng lahat. Kaya nga, pwedeng i-compensate yun. Yung anumang right of way o minsan yung gobyerno pa nga yung kukuha ng lupa Pwede mangyari yun. Yung lupa mo, dadaanan ng riles ng tren. O gagawin kalsada. Parang ganito, yung mga barangay road kasi yung tawag dyan, yung mga ganyan na kalsada na makikitid. Tawag din ng iba dyan sa DPWH, farm to market roads. Kaya dyan sa San Juan lalo na, yung pag nagde-deliver kayo, di ba? Tataka kayo, ang layo-layo na, sementado pa yung kalsada. San Juan, tsaka dito. Yan na yun, yung mga farm to market roads. Naging parte yan talaga nung panahon ni Duterte. Yung mga build yan. Na sementuhan kahit yung mga kalsada sa looban. Wala namang ganyan dati. Pagka ganyang kalsada, lupa na yan noon Pero ngayon, sementado na. Kailangan lang talaga i-maintain. Pero nagtatagal naman din kasi mga ganyang kalsada. Kasi bihira naman yung dumadaan na mabigat na sakyan Bihira. Hinakasira talaga ng mga kalsada, malalaking mga truck. Lalo na dito, ang daming ngayon. Umuunlad yung San Gabriel Ramdam ko umuunlad siya Kasi minsan lalabas ako 5 truck. Magkakasunod. Bukod pa doon sa mga elf ng mga hardware. Ang lalaki. Nakatakot nga minsan bumiyahe. Nasa gitna ka ng 5 truck Pag yung isa rito na katulog, ipit ka. Hindi pa naman yung basta-bastang mapipigilan. May gumawa niyan 2 sila convoy. Sa Antipolo sa Sumulong. Lagi may disgrasya doon, di ba? Pababa sila. Nawala ng preno yung nasa likod. Ang ginawa ng truck sa harap, nagpreno siya para pigilan yung truck sa likod. Hindi kinaya. Hindi kaya. Umarod din siya. Dumaos-dus din siya pababa. Naipit pa siya. Buti na nakatalon yata yung pahinante driver.
patay yung nasa likod, sinaipit. Maganda yung mga kalsada rito. Mga ganun, yun sigurado i-compensate yun ng gobyerno. Pero kung kayo lang magkapitbahay, merong right of way. So pwedeng may compensation o pwedeng walang compensation. Wala yajuzu lil insani an yuhditha fi milkihi ma yadurru bijarihi. At hindi pinahintulutan sa tao na gumawa ng anumang pagbabago sa kanyang lupa na makakapinsala sa kanyang kapitbahay. Bawa, yung tubo ng kapitbahay dumaan sa lupa mo, pinutol mo. Linya ng kuryente, pinutol mo. Sabi mo, private property to eh. Yung mga ganun actually kahit sa batas ng tao, pinangangalagaan yun. Pinangangalagaan yun na, kumbaga, mapahintulutan. Inshallah. Pinangalagaan nyo na, mapahintulutan. Pero liban na lang sa kumbaga, kung sobra-sobra na. Paano nabanggit ni Mang Tony nung nakaraan? Maglalagay daw si Tuko ng pump doon sa ilog. Diyan dadaan dito sa bundok dito. Kasi malapit yung ilog dyan, sa likod ni Mang Tony, ilog na eh. Ilog na yun. Lalagay daw si Tuko ng pump. Kung linya lang ng walang problema yon. Linya lang eh, yung hose, di ba? Yung hose natin na itim, walang problema yun. Kasi yung pagka-pump na, abala na yun, maingay yun. Kung meron silang mga hayop doon, mabubulabog yun. So hindi raw pinayagan nung may-ari ng lupa doon. Sabi ni Mang Tony. So yung mga ganung bagay, so pwedeng yun, pwedeng may karapatan na nga sila doon. Kasi kalabisan na yun doon sa kung ano yung makatwiran eh. So may karapatan na sila doon. Kaya dapat talaga dito, na nagsimula lahat tong mga proyekto na ito bago pa man mapalaki, tama yung sinabi ni Mayor, public consultation talaga sana nagsimula. Yun, nilalaktawan niya yun eh. Hindi nga tayo nakikipag talaga eh. Hindi talaga siya nagko-comply eh. Hindi talaga siya nagko-comply. Kasi hindi umuusad talaga eh. Hindi umuusad. Kunwari lang yan, magre-report sa mga investor do sa GC. Ganito ganyan, may pinapagawa na naman yung munisipyo eh. Ngayon ang malaking tanong, sige pinapagawa pala ng munisipyo, bakit ang tagal mo i-comply? Nagre-report siya doon sa GC, 6 na buwan ang pagitan. 3 buwan na meron siyang ina-accomplish o kino-comply doon sa pinaka-comply ng munisipyo. May problema talaga. May problema. So public consultation, posibleng din eh. Yung mapapaloob dito yung public consultation sa mga usapin na may kinalaman sa anumang gagawin mong pagbabago sa lupa mo na maapektuhan yung lupa ng iba. Bawa niyan, magtatayo ka ng pader na sobrang taas. May ganong batas sa ibang bansa. Sobrang taas. Hindi na mahanginan yung naharangan yung hangin ng kapitbahay o hindi na siya maarawan. Ganon. Meron mga ibang bansa doon sa may mga batas sila na pag magpapatayo ka ng building, gawin mo ng paraan na tatamaan pa rin ng araw yung kalsada. Ganon. May mga ganon silang batas. So hindi pwede na gagawa yung sino man sa magkapitbahay ng anuman na makakapinsala sa kapitbahay nila. Kafathi nafidatun tatullu ala baitihi. So katulad ng halimbawa, yung isang kapitbahay, maglalagay siya ng bintana na tanaw yung bakuran ng kapitbahay. Kahit sa batas ng kuffar, bawal to. Gagawa ka ng bintana na tanaw yung kapitbahay na kumbaga nasa bakuran niya yung bintana. Kaya nga kung hindi dito, yung plano mong exhaust, baka magano pa yung si Tuko, bigla naman magiging abogado yan. Doon tataba sa din sa bahay niyo sa likod eh. Yung bahay sa likod niyo. Sa bubong na yun. Hindi, lupa pa rin yung mahusay, magaling na abogado yan pagka para sa kanya, karapatan ng Kaya kung may iba pang lugar, hanapan mo na lang inshallah ng iba pang lugar. Kasi kung bintana, tapos
Katapat naman niya yung ano. Kasi gano'n naman ibang bahay, di ba? Pinapahintulutan, walang problema sa kapitbahay kung bubong lang naman yung nakikita. Bubong. Pero syempre, iba dito eh. May hari dito eh. O mas naon, yuklaku jaruhu bi aswatihi aw nahwa dalik. So, hindi siya pwede maglalagay ng bintana na yung bukas nito, tanaw yung kapitbahay. O maglalagay siya doon ng factory sa bahay niya na merong maingay na mga makina. So, hindi pwedeng basta-basta niya yun gagawin. Kaya nga sa mga iba-ibang lugar, may tinatawag na zoning eh. Zoning. So, itong zone na ito, pwede dito yung commercial, pwede rito yung industrial, dito residential lang. So, pag residential ka, hindi ka pwede maglagay dyan ng factory. Kaya nga yung mga nakaraan na balita, grabe sa Dagupan. Bahay, pero ginawa nilang factory ng paputok. Sumabog. Kita ko yung video, yung pader nila, sabog talaga. Naiwan na lang poste biga eh. Yung hollow blocks na ano, na pader, sabog. Tapos yung mga namatay, may namatay na bata. Ang layo ng bata, nandun siya sa kabila. Tinamaan pa, patay. Tinamaan, kasi pag sumabog yun, parang binato nun eh. Eh kung yung tumama sa'yo, ganun kalaking tipak ng, ano, ng hollow blocks na may buhos. Hindi ang bigat nun. So, hindi ka pwedeng maglalagay ng, kumbaga, anumang bagay na makakapinsala sa kapitbahay. Bidyoke. Yun, isa pa yun, bidyoke. Kaya nga, ang karamihan sa mga munisipyo ngayon, barangay, city hall, meron na sila mga ordinansa sa bidyoke. Bawal na sa ganitong oras. O hanggang alas 10. Dati kasi wala eh. Kasi dun sa amin sa Tondo, kami pinakamaingay dun eh. Yung bahay namin eh. Lalo na pag Sabado. Di ba Sabado swelduhan ng construction. Yung ingay na dun. Nasa ano pa naman sila palagi. Tatay ko lagi na rooftop yung ano niya. Yung pwesto niya ng bidyoke. Ang ingay. Ngayon naman, bihira na siya mag-bidyoke. Pero ano, pag linggo lalo na, papatugtog yun ng malakas. Siguro mula rito hanggang doon sa ano, paglabas natin pababa, dinig na dinig doon yung ano niya, yung music niya. Yung mga waray pa naman, mahilig yun sa mga ano. Ewan ko nung tawag doon sa yung paborito nilang music na ano, yung sinasayaw pa nila yun eh. Ang hilig nila doon. Maingay mga waray eh. Mahilig sila doon sa kasiyahan. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويدأ عليه الخشب إلا عند الضرورة. So, halimbawa niyan, merong pader sa gitna nila. At yung pader na ito, common na pader. Halimbawa, yung mga duplex na bahay, di ba? Ito, ganito, row house. So, hindi siya pwedeng maglalagay dito ng anumang bagay na makakapinsala sa kapitbahay. Sa sample nga dito, kahoy. Maglalagay doon ng kahoy. Na yun nga, posibleng tatambakan niya ng kahoy. Delikado yun, para pag mahulog sa kabila. At iba pang katulad nito. Kaanyahtaju ilayhi and at taskif. Falam yamnaan na dalika. So, yung kahoy na binabanggit kanina, huwag niya ilalagay yun doon, liban na lang sa pangangailangan. Halimbawa, kailangan talaga ng kapitbahay na, halimbawa, extend niya yung kanyang bubong. So, pwede namang mapahintulutan yun, inshallah. Kasi, halimbawa, pupasok yung tubig, so pwede. So, sabi nga, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari, Imam Muslim, sinabi yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamna ujarun jarahu an yagris kashbatan fi jidarihi. Ano yun? Ano yung tumutunog? Naghihilik? Grabe na. Grabe na. So, huwag daw pagbabawalan ng kapitbahay ang kanyang kapitbahay na, kumbaga, magkabit ng kahoy sa pader niya. Kung kailangan, kung kinakailangan naman. Pero kung ano lang, tatambakan lang, ganun. Delikado pa yun eh. Delikado. So ito yung, alhamdulillah, yung kabilang sa mahkam ng jiwar. At marami pang iba.
Maaring hindi na nabanggit dito yung iba, di ba? Pero sa pangkalahatan dito, kung halimbawa magkakaroon ng pag-uusap o demandahan, ang pangalagaan talaga dito, yung karapatan ng isa't isa. Karapatan ng isa't isa. O may karapatan ka, pero syempre, kabilang sa mga kaida sa karapatan, di ba? Ang karapatan mo ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang karapatan ng iba. Hindi puro karapatan mo lang. Hindi puro karapatan. Oh, may karapatan ka sa lupa mo. Pero may karapatan din yung ibang tao dyan, lalo na, dadaanan nila. Ganoon. Kaya yung gusto nito ko dyan, yung sabi niya kay Isa, di ba lalagyan daw ng gate dun sa may arko? Ba't mo gagawin yun? Wala namang problema kung bukas lang yan. Tsaka alam mong maraming dumadaan dyan na iba. Kaya maganda na yung may bago tayong kapitbahay dyan, mukhang bigatin yan. Pag yan, nakabangga nito ko, makita talaga siya ng katapat niya. So tungkol naman sa mga kalsada, panghuli inshallah, dito sa usapin na ito. La yajuzu mudayaka tul muslimin fi turukatihim. So hindi pwede nagigipitin mo raw ang mga Muslim sa kanilang mga daanan. So bigyan mo ng daan yung mga Muslim. Kasundo mo man yan o hindi, bigyan mo siya ng daanan. Magkasalubong kayo, di pa daanin mo. Ganun lang yun. Hindi yung maghahari-harian ka ng mukha kang private property. La yajuzu an yuhdita fi milkihi ma yudayikut tarik. So hindi rin siya pinahintulutan na babaguhin niya yung kanyang ari-arian na magkakaroon ng epekto sa daanan. Kikiti dito o ano pa mang katulad nito. Pangatlo. Kumbaga hiniwala ito na kabanata yung sa pangkalahatan at saka yung mga kalsada kasi doon talaga nagkakaroon ng interaction yung mga magkakapitbahay sa daanan. Diba? Bawa yung sa Tondo lalo na dami doon. Sidewalk, ginawa ng pwesto ng karinderya. Ginawang karinderya, may car wash, may videoke, may pisonet. Kaya pasikip tuloy yung kalsada. Dati may kalsada din, Kagitingan, haba nun. Hanggang Moriones yun, mula sa amin. Nung bata pa ako, feeling ko ang lapad nun kasi nagsasalubong pa yung dalawang sakyan Pero ngayon, wala na, kahit dalawang motor. Parang gipit na. Inokupay na nila masyado. Pangatlo, la yajuzu an yattakida mawqifan lidabatihi aw sayyaratihi bitariki almara. Hindi pinahintulutan na gagawin niyang garahe o kumbaga bahay ng hayop yung kalsada na dinaraanan ng mga tao. At tariku hakkun lil jami fatajibu al muhafadatu alayhi. Ang kalsada daw ay karapatan, may karapatan dito ang lahat. Kaya marapat na pangalagaan ang karapatan na ito. Wa min jami'i ma yadurru al mara alayhi. At kailangan nito yung pangalagaan mula sa anumang makakapinsala sa dadaan dito. Kawadi al mukhlafat. Halimbawa, maglalagay ka doon ng basura. Wal kamaim fihi wa nahwu dalik. At kayo din maglalagay ka ng kamaim. Iba pang mga mga bagay na hindi ginagamit, gagawin mong tambakan yung kalsada, hindi pwede. Lianna imatatul ada anit tarik syu'batun min syu'abil iman. Dahil pag-aalis ng pinsala sa kalsada, ikabilang sa mga antas ng pananampalataya. Alhamdulillah. So ito yung katapusan ng chapter na ito. Alhamdulillah. Tutuloy natin iba pa inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.